Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw nang umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang umaga. Isang Soledad clap muna para sa pagdating ng ating Poong Jesus Nazareno. Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng mga nandyan sa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa. Ganon din sa lahat ng mga nasa kanilang tahanan at nagsisimba via online. Magandang araw po, kasama po kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Naririto po, bumisita sa atin ang anak. Binibisita ng anak ang kanyang ina. Isang tema ng katapusan ang ating narinig mula sa ating Poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga po, katapusan. Sabi mo sa katabi mo, katapusan. Huwag mong pandilatan. Kaya natatakot eh. Katapusan. Bagamat wala pang katapusan at 15 pa lang, sahod agad ang nasa isip eh, no? Kwento ng katapusan ang ipinapatungkol ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Gaya na lang daw ng kwento ni Noe. Kilala niyo po si Noe? Hello. Sino si Noe?
Yung merong gumawa ng yan, yes. Noong dumating daw ang matinding baha, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw nang sumakay si Noe sa daong. Sounds familiar po ba? Nagsisikain, nagsisiinom. Sino pong kumain na? Wala pa. Pagtapos ng misa, may pasopas po tayo. Nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa. Sounds familiar? Malayo ba sa nangyayari ngayon? Dagdagan pa natin. Ganon din daw noong panahon ni Lot. Anong nangyari? Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Sounds familiar? Sa paligid natin, maraming namimili at nagbibili. Andyan ang Divisoria. Ang paligid natin, madaming warehouse. Nagsisiinom. Marami bang manginginom dito? Alam na alam nyo po, no? Malalaman ko pa lang po yan, no? Kahapon naglakad-lakad na ako, kaya makikita ko na yung mga nagsisiinom na yan. Maraming nagsisikain. Marami ba? Marami, katabi natin, ang dami nagtitinda dyan. No? Hindi malayo. Ano po? Hindi malayo. At ang sabi sa kwento ni Lot, ng araw nang umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Sa mga kwentong ito, ipinapakita ni Jesus ang katapusan. Katapusan. Nag-iinom, nagsisikain. Pag may nakita kayong nag-iinom dyan sa labas, sabihin mo, malapit na ang katapusan. Pag may nakita kayong mga nagsisikain dyan, sabihin mo, malapit na ang katapusan. No? Hindi ko lang alam kung sabihin sa inyo, nasisiraan na yata to ng bait. Ano? Well, pero yan yan yung inilarawan sa ating ebanghelyo. Sa mga kwentong ito, pinapakita ni Jesus ang katapusan ng lahat na siya namang pagdating ng anak ng tao. May katapusan, pero may pagdating. At ang dadating, ang anak ng tao. Ibig sabihin, sa pagdating muli ng Diyos, matatapos ang lahat. Matatapos ang pagdurusa, matatapos ang kalungkutan, matatapos ang kahirapan, at maging lahat ng mga sakit, may katapusan. Gusto niyo po ba yon? Bakit ayaw niyo sumagot? Gusto niyo bang matapos ang pagdurusa? Sigurado kayo, ha? Gusto niyo bang matapos na yung sakit na yan? Gusto niyo bang matapos yung kalungkutan? Yung kahirapan? Pero, hindi lang yan. Dahil kasama nito, matatapos din ang kasiyahan, matatapos ang kasikatan, matatapos ang kasaganaan, ang kayamanan, at maging ang kaginhawahan. Matatapos. Gusto nyo ba yon? Wala nang sumagot, di ba? Kasi iniisip lang natin ang matatapos, lahat ng malulungkot, lahat ng mahirap, lahat ng masakit, lahat ng kasamaan. Pero sa katapusan ng lahat, kahit ang kaginhawahan, kahit yung kasaganaan mo, kahit yung nararamdaman mong komportableng buhay, matatapos. Kaya mag-ingat, no? Kapag nagdadasal ka, Lord, sana matapos na tong pagdurusa ko. Mag-ingat ka. Hindi lang yan ang pwedeng matapos. Kaya kung nakakaramdam ka ng hirap, kung nakakaramdam ka ng sakit, ng pagdurusa, pagpasalamat mo pa rin. Bakit? Ikaw ay buhay. Hindi pa tapos ang iyong buhay. You enjoy it. Father, ganun ba yun? Mag-enjoy kahit masakit? Well,
At least buhay ka. Gusto mo bang mawala yan? Sasama ka. Pag nawala yan, buhay Buhay. Sa halip na matakot at mangamba, tayo ay inaanyayahan ng Poong Yesus Nazareno na maghanda. May katapusan. Pero huwag kang matakot. Ang sinasabi sa atin, maghanda. Huwag mangamba, maghanda. Itong pinapakita sa atin ni Jesus para tayo ay hindi mataranta. Kunin natin ang pagkakataong ito na maghanda. Dahil ang taong handa, dumating man ang katapusan, wala siyang katatakutan. Hindi ba ganon? Kapag handa ka, wala kang kinatatakutan. Hindi ka natatakot kung may darating na bagyo kasi handa. Hindi ka nangangamba kung may darating na bisita kasi handa. No, naglinis ka ng bahay, no? Maayos ang kabahayan. No? Hindi ka natatakot sa iyong katapusan kasi handa ka. Kaya lang naman tayo takot kasi hindi tayo handa. Kaya nga kapag nagkumpisal ka na, kapag nakapagsimba ka na, di ba? Parang pakiramdam mo, handa ka na. Handa na ba? At parang nagdadalawang isip pa din. Sa halip na matakot at mangamba, maghanda. Ang ganda ng mga pagbasa natin mula Lunes hanggang ngayon. Kasi nung Lunes, tinuruan tayo ni Jesus ng katangian ng isang taong simbahan. Nung Martes, tinuruan tayo ni Jesus ng katangian ng isang lingkod. Nung Miyerkules, tinuruan tayo ni Jesus ng katangian ng isang may pananampalataya. Kahapon, pinatitikim sa atin kung ano ang katapusan. Anong ibig sabihin nito? Yung mga tinurong katangian, yan ang paraan ng paghahanda. Di ba pag naghahanda ka, iniisip mo kung ano yung meron ka? Maghahanda sa Pasko. Anong meron dapat pag handa sa Pasko? May ham. Narinig agad ako. Ham agad. Tama naman. Ano pa? Lechon agad? Wala tayong pambili nun. No? Lechon manok na lang. Okay. Ano pa? Diba? Mga palamuti. At ganun din. Sa paghahanda natin sa buhay, dapat may checklist ka. Mabait ka na ba? Nakapagpatawad ka na ba? Tumulong ka na ba? Napagpatapos mo ba ang mga anak mo? Di ba pag nagawa mo yung mga yan, yung checklist mo, yung katangian ng isang tao, sasabihin mo, handa na ako. Handa na ako. Ito yung sinasabi sa ating mensahe, na sa halip na matakot sa katapusan, paghandaan. 2 linggo na lang po, matatapos na ang taon ng liturhiya o kalendaryo ng ating simbahan at tayo ay papasok sa panahon ng Adbyento. Kung kaya't sa ganitong kaganapan, pinagsasabihan tayo na maghanda. Hindi lang ng mga palamuti sa bahay, hindi lang maghanda ng Noche Buena sa hapag, kundi ang pagdating ni Jesus sa Kapaskuhan. Ngayong araw na ito, binisita tayo ng ating Poong Jesus Nazareno. Binisita ng anak ang kanyang ina. At bago dumating ang Poong Jesus Nazareno, ang mga lingkod ng ating simbahan naghanda. Kaya nagpapasalamat po ako, kukunin ko itong pagkakataong ito sa lahat ng aming mga lingkod na napakasigasig. Ang agang gumising para sunduin ang Poong Jesus Nazareno. Salamat din sa mga ihos. Salamat sa pagdadala sa Poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. Hindi ko alam, mararamdaman ko, kamakailan lang ako yung nagdadala, kami yung nagdadala ng Poong Jesus Nazareno sa mga parokya. Ngayon, ako na ang dinadalhan. May katapusan ng lahat. May pagbabago, may mangyayari. Ngunit ang sinasabi sa atin, paghandaan.
Mga kapatid, lahat ng bagay ay may katapusan. Kung kaya't walang matitira at ang lahat ay may hangganan. Ngunit hindi lahat ng katapusan ay katatakutan dahil minsan ito ay nagdadala sa atin sa bagong aral at bagong karanasan. Amen? Amen.